meron tayong papakita dito na kasi birthday nung isang araw ni Mrs. Yulo. Birthday niya noong Tuesday. Tuesday ba? Yes, Tuesday. Birthday ni Mrs. Yulo. At parang may napansin ako, wala si Benny. Bakit kaya? At binalikan ko yung mga vlog ni Benny Andaya. Ang huli niyang vlog sa mga Yulo ay matagal na. More than a month ago. At tiningnan ko dito itong ano niya. Itong video. Ito guys. Tingnan natin. Ito yata yung birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy 29th birthday. Yay! Yes. Ayun na. Kauna-unahang birthday ni Mrs. Angelica. Nawala yung tatlo niyang anak na mga gymnast. Si Ildro, si Eliza, at saka lalo na si Carlos. Ano bang maasahan? No show pa rin, 'di ba? Grabe no, birthday ng nagluwal sa'yo. Wala ka doon sa birthday. Samantala, ang lapit lang ng Taguig at saka yung Liberesa. O, 'di ba? Malate. Wala si Benny Andaya. Balikan natin ulit one more time. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy 29th birthday. Yay! Yes. Ayun na. Wala si Benny Andaya. At saka pinuntahan ko din yung page ni Benny Andaya. Dapat may mga pictorial sila dyan ni Mrs. Angelica, yung mga barkada nila. Wala doon. Wala sa page din ni Benny Andaya. Ano kayang nangyari? Bakit wala? Busy lang siguro. Meron dito guys, modeling si Carlos Yulo. Bagong endorsement yata niya ito. Ayan o. Oh, diba? Gucci. Naka-Gucci. Aha. Ayan. Ito pa. Nakapalda. Nakatokong. O, diba? Tokong pa more. Endorser yata to si Carlos ng The Met. Kasi ayan o, pinag-model siya. Na marami ang bumatikos na naman. Kahit ano talagang gawin ni Carlos, laging merong mga issue ang mga people of the Republic. O, diba? Lalo na itong tokong niya. Ito Gucci oh. Itong t-shirt niya. Oh, nakatokong. Tapos, dyan sa baba na yan na kanyang post, marami yung bumatikos. Ayan oh, yung mga taong nag-comment. Sabi niya, pwedeng-pwede sa Toy World Kingdom of Children's World. Pasok nga mga standards pagkakataon nyo na uli. Parang tinago dito na nag-stunt siya para di masabing gymnast siya at parang bading ang posing. Sensya na po pero natatawa ako sa trip ng photographer, hindi kay Carlos. Lalo naging onano sa mga pinagagawa niya. Mga basher, bash kayo ng bash. Ayan, another blessing again ang pumasok sa kaban ni Champ. Another 10 million against from MVP. Pamasko. Binantayan din ng COA Petisyo at Villegas Guild. Christmas Champ. Ayan. Di bagay, pinilit lang sa kasuotan. Kakaumay na ang mukha niyan. Pabalik-balik sa issue.
Wala bang mapulot na mabuting aral? Maraming bagong balita na mas may kabuluhan. Ayan. Aha, aha. Ipilit nyo. Oh, oh my. Ano na naman yan? Kagawa-gawa ni Goldie. Di nga bagay sa'yo, Susmi. Goldie at the Golden Draft. Dwa bagay. Imbes na dwarf, naging draft. Malaki talaga ang bias. Twin talaga ni Mami Anggi. Hindi may pagkaila cute nila. Kahit magtuwad-tuwad ka hanggang tuwad ka na lang, okay? Wait nyo na lang si Bunsong Ildro, isa sa mga pangarap niyang maging model. Nakakahiya naman ang comment ng mga iba dito. Karamihan matatanda pa. Let's go, Lozartan Warriors. Kapag inggit, pikit, palibhasa kasi hindi ninyo nagagawa ang nagawa niya. Damit basta komportable, hindi kailangan ang looks. Nano, pasensya, hindi katangkaran eh. Ano na naman ngayon? Ay, wag nang pasikatin pa. Go, Carlos. The more they talk to you, the more they become famous. Just keep quiet and let them talk for you. Modeling ng kailangan sikat ka at naging ambag kang karangalan sa bansa. Not interested. Tama lang silang gawin toy ni Gold Digger. Blessed you, Kaloy, your hero. Pwede nandyan si Chloe Advisor. May content lang, aha, aha, taghirap ba, lola? Naku po. Kahit ano ang mahal na ganda ng suot ni Goldig, wala ng wenta kasi wenta. Ay nako guys, nakakatawa itong mga people of the Philippines. Ang daming mga batikos. Kasi nga naman, pinag-model si Carlos ng hindi bagay. Lalo na yung tokong. Yung tokong niya parang hindi bumagay sa kanya. Well, sa mga Japanese people, ang mga gatong kasuotan ay deadma sa kanila na they don't care the looks. Ang mga Japanese, 'di ba nakita nyo? Siguro nakuha ito ni Carlos na idea to wear this like a Japanese man kasi ang mga Japanese people ganito. Since si Carlos Yulo ay may Japanese culture na na-adapt, he really don't care kung anong sabihin ng mga tao. Basta ang importante, model siya at he is being paid by the company na kumuha sa kanya. Pero ang ano kasi ngayon, ang importante na ng tao, practical. Wala nang bagay-bagay basta they are earning. Gano'n naman talaga, 'di ba? Especially na meron kang mga mini-maintain na mga bills. Siyempre, if you are living in a luxury or in a luxurious life, you also paid more bills. So, how are you going to maintain that? You have to take the advantage of this company, business, uh, businesses, or the businessman and man and woman that taking you to be the endorser for their product. So nowadays, and Carlos and the Golden Girl doesn't care anymore. They are living their life to the extent that they are happy. Like, birthday of Carlos' mom last Tuesday. He didn't even, appear. Dapat man lang itong pagkakataon nag-birthday yung mama niya, sinurprise niya na. Baka sakaling diyan na yung pinaka madamdaming tagpo na magkakabati sila and they will celebrate the Christmas with love, prosperity, and peace. But this celebration that we've watched just a while ago, there's no Carlos in that video. There's no even uh,
news about that he greeted his mom. So, ibig sabihin, nagkalimutan na talaga sila ng todong-todo. And that's the Filipino one of the madamdaming ugali o one of the Filipino sensitive attitude that we make tampo through the years. 'Di ba? Anyway, hindi naman natin nakita sa mukha ni Mrs. Yulo na she is not happy. Pero kasi dahil sa camera, dahil nakikita lang natin sila sa mga videos, hindi naman natin nakikita in person yung daily routine nila. We cannot conclude if they are really happy. Kasi ang ina ay normal nangungulila o mangungulila sa anak na siya ang nagdala sa sinapupunan, nagpalaki at lahat-lahat ng sacrifice na ibinigay niya sa kanyang mga anak. Our wish to Mrs. Yulo is a blessed birthday and praying for the best of your family na magkaroon na kayo ng reconciliation dahil ang oras ay hindi pa atras. Ang panahon ay hindi pabalik but pa-forward. So we have to look forward for the best of our life and for the best of our family. And most especially for our spiritual, we have to invest good spiritual foundation for the future kasi we don't know our life in this world. We don't know when will be ended. So yan lamang a short vlog for today bago ako pumasok. Ang oras ko ngayon ay 8:43 na and 9 o'clock yung start ng work ko. So I need to say goodbye for now. Bye for now and I'll see you again. Bye.